Minsan na ikwento ko na sa inyo that one of the most shocking pictures na aking pong nakita doon po sa concentration camp sa Poland, sa Warsaw, was yung picture ng isang German officer who was standing in front of a long line of people coming off from a train. Ano po yung picture na yun? It spoke volumes. Yung picture po palang yun ay kinuha doon sa kung saan ang mga Hudyo from all over of Europe at dinala na doon sa concentration camp sa Warsaw. At habang sila'y pababa, bibigyan sila ng pagkakataong pumila. At sa pilang iyon, may nakatayo pong isang officer na magdidesisyon kung sila ba ay pupunta sa kanan o pupunta sa kaliwa. Pag ikaw ay isang babae na may kasamang mga anak, sa kaliwa ka. Pag ikaw ay isang matanda o kaya may kapansanan, sa kaliwa ka. Kung ikaw ay isang lalaki at may kalakasan o babaeng malakas pa din naman, sa kanan ka. Bakit sa kaliwa ang mga matatanda at ang mga may kapansanan at ang mga nanay na may mga bata? Bakit kayo po'y didiretso na para maligo? At doon sa paliguang iyon, magtatanggal po kayo ng lahat hubot-hubad. At pagkatapos, papasok kayo sa isang parang kwarto kung saan inaasahan nyo na may lalabas na tubig sapagkat sabay-sabay kayong paliliguan. Unfortunately, hindi tubig ang lalabas. Ang lalabas doon ay mga cyanide smoke, gassing up everyone and killing them all. Ilalabas ang mga katawan, puputulin ang mga mahahabang buhok, and eto, masyasya kayo. At gagawin nilang mga higaan ng kanilang mga sundalo sa digmaan. Mangingilabot ka, no? Takin mo, hihiga ka sa mga buhok ng mga pinatay na mga tao. Kung ika'y nasa kanan, ibig sabihin, pwede ka pang magsilbi. Magtatrabaho ka sa concentration camp, mag-aararo ka, gagawa ka ng kanilang mga kung ano-ano, habang ikaw ay buhay pa. We definitely know that the Second World War was the darkest point in our history, when we saw the systematic murder of so many innocent people. Sa kwento pong ito, ang dami pong nasaktan na mga tao. And marami din ang mga Hudyo na naisama sa concentration camp. One of them was Corrie ten Boom. Siya po'y taga-Netherlands. Hindi po siya Hudyo. At kasama ng kanyang tatay at ang kanyang kapatid na si Betsy, mayroon po silang isang tindahan ng relo. The father was a watchmaker. Pero etong kanyang pamilya, nagdesisyon na, bakit ginagawa to? May mga kaibigan kami, mga Hudyo, mga taong kagalang-galang, respetado. And so, unknown to the Germans, they began to hide and protect ang mga iilang Jews na kaibigan hanggang sa sila'y naisumbong. At ang nangyari, ang buong pamilya dinala sa concentration camp. Namatay ang tatay at sapagkat medyo may kabataan, si Corrie at si Betsy isinama sa isang concentration camp. The only one who would survive would be Corrie. Alam niyo po, nakita niya kung paano namatay ang kanyang kapatid, kung paano sila inaabuso roon, kung paano ang dami-dami niyang mga kakilalang mga Hudyo na pinatay dahil sila'y Hudyo lamang. After the end of the war, Corrie began to speak about forgiveness and reconciliation. At talagang sapagkat siya'y survivor of the Holocaust, kung saan-saan siya nakarating sa pagbibigay ng mga talks about forgiveness, reconciliation, having peace in your heart. Until one day, siya'y naimbita sa isang conference. At doon sa conference ay nagsalita siya kung paano dapat patawarin ang isang kalaban, kung paano ang mga taong nasaktan ka ay mula sa puso'y dapat iyong akapin at bigyan ng kapatawaran. At the end of the talk, may lumapit po sa kanyang isang matandang lalaki. At nang lumapit sa kanya, sinabi sa kanya, eto, Corrie, that was a beautiful, very inspiring talk. Can I congratulate you? Nang itinaas ng mama yung kamay, tumingin sa kanya si Corrie, tinignan niya rin sa mata,
And to her horror, recognized kung sino itong mamang to. He was one of the soldiers who abused her and her sister. He was one of the soldiers na pag sila'y nanliligo na andun nakabantay, isa sa mga gwardya doon sa bathroom nila para walang maka-eskapo. He was one of those who made her life difficult and difficult for the whole family. Alam nyo, pagkatapos ng kanyang talk about forgiveness and reconciliation, biglang nanigas. Nakatingin, hindi may taas ni Cory ang kamay. Hindi niya kayang abutin etong mamang to na siyang gumawa ng kahirapan para sa kanila. And at that moment, lahat ng kanyang talk about reconciliation and forgiveness, nung actual na nakaharap ang isang tunay na kalaban, hindi niya na kayang maibigay. At that moment, she closed her eyes and then prayed, Lord, hindi ko kayang patawarin etong mamang ito. Ang hinihingi ko lamang, ibigay mo sa akin ngayon ang iyong kapatawaran upang siya ay aking mapatawad. Alam nyo, si Cory would reflect, hindi pala madali ang sabihin mong patawarin ang kalaban, ang isang taong sinaktan ka, ang isang taong sinira ang iyong kinabukasan. And even as I spoke of so many things about forgiveness, at that moment I realized, hindi madali ang magpatawad sa isang tunay na nasaktan ka. But, ang sabi ni Cory, hindi kakayanin ng tao. It was for this reason that I asked Jesus, ibigay mo sa akin ang iyong kapatawaran. At ito ang ibibigay ko sa Kanya. My dear friends, isang psychologist at isang Kristiyano ang minsay nagsalita. Sa mga pagkakataon, parang ang hirap nating magpatawad. There are 3 things pala na pwede nating gamitin upang ang kapatawarang iyan ay ating pong maibigay. Number 1, hindi mo talaga kakayaning patawaran ang isang tao kung ang gagamitin mo ay ang iyong pagkatao lamang. Biyaya ng Diyos ay siyang magtutulak sa iyo upang ang isang taong sinaktan ka ay iyong mapatawad. And so the first thing is, ask God to grant you that gift of forgiveness. Cory asked Jesus to give her his forgiveness upang iyon ang kanyang iaabot doon sa mamang iyon. Pangalawa, even as you ask God to grant you the grace to forgive, we are asked today to recall what this God has done for us to forgive us. Alam niyo po, ang kwento ngayon, ang parabola po natin, is what you call a hyperbole. In short, sa ating terminology, exaggeration. Kasi si Lord mag-e-exage dito sa kanyang kwento. Ano po ba ang kwento? Isang mama ang nagkautang ng malaki dito sa isang napakayamang tao. Nang tinignan niya, aba, nakita niya ang pagkautang ay sobrang napakalaki. Gusto na ngayong maningil. At siningil nga itong mamang ito at ang sagot niya, hindi po ako makakabayad. My dear friends, alamin natin kung magkano ang utang. Ito po yon. Ayon sa isa pang version nitong kwentong ito, ang utang ng mama dito sa mayaman is 10,000 talents. Ang bawat isang talent